iWill TV to. Bago tayo pumunta sa ating topic ay shout out nga pala sa Music Gamer at sa Ports TV. Yan, pakisubscribe po ng kanilang YouTube channel. Mga kasama po natin yan, mga ka-BBM Sara po natin yan. So mga ka-relax, pinag-uusapan ngayon yung post ng pare sa social media. Yung paring ito ay pinag-uusapan ngayon sapagkat yung post niya ay anti-BBM sapagkat sinabihan niyang demonyo si BBM. At sinasabihan niya tayong mga supporters na bakit daw natin iboboto ang isang demonyo. Walang iba, si BBM ang kanyang tinutukoy. So mga ka-relax, malinaw na ito syempre masama bilang unang-una kinikilala ang mga pare ng mga taong simbahan, mga naglilingkod sa church. Kaya hindi natin maisantabi na ito'y masama yung ginawa niya talaga. At sinabi naman niya na handa niya raw itaya ang pagkapari niya. Sa larangan ng politika. Medyo nakakatawa lang yung At handa raw siya na mawala ng kaibigan. Siguro si Leni Robredo ang kanyang kandidato. Ganon siya ka-panatiko. Wala tayong magagawa. Pero mga ka-relax, although na masama ang kanyang sinabi kay BBM at sa atin na bakit daw tayo buboto sa demonyo, hindi ako magagalit sa kanya sapagkat unang-una, hindi naman tayong nasira. Hindi naman si BBM ang nabawasan dito sa ginawa niya, sa post ng paring ito. Unang-una, siya ang nasira. Sinira niya sarili niya, sinira niya. Totoo yung sinabi niya na talagang itataya niya pagkapari niya. So, nakalimutan niya, ang mga tao, may kanya-kanya tayong pagpili ng mga kandidato. May karapatan tayong pumili ng ating iboboto, malaya tayo kung sinong susuportahan natin. So, yung ganitong post ay medyo foul, medyo foul sapagkat minamaliit niya ang mga supporters ni BBM at sinabihan niya pa ng ganong salita si BBM na demonyo na walang kasing samang salita na hindi dapat marinig mula sa pari. Pero sa akin, hindi ako magagalit sa kanya dahil nga hindi tayo masisira, siya ang masisira. Pero ang maipapayo ko lang sa paring ito, kung sakaling mapanood niya ang videong ito, syempre, nangako po kayo sa inyong ministeryo. Siguro nangako naman kayo na maglilingkod kayo sa Diyos. Alam niyo po, ang paglilingkod kasi sa Diyos, kasama dyan, yung iingatan mo yung pangalan ng church, iingatan mo yung pangalan ng Diyos, sapagkat taglay-taglay po natin yan. Dati po, Catholic din ako. Ngayon, hindi na po ako Catholic. Isa na po akong born-again Christian. At wala naman po sa akin yan. Kung magkaiba tayo ng mga relihiyon, walang problema dyan. Taglay-taglay po natin ang pangalan ng church, ang pangalan ng Diyos. Kung tinuturing natin na tayong mga lingkod ng Diyos, dapat inaalagaan po natin yan. So lahat ng mga sasabihin natin, pag-iisipan natin mabuti. Sapagkat pag nasabi na natin yan, hindi na natin mababawi yan. At masisira na ang mga masisira talaga. So, dahil lang sa larangan ng politika, ipagpapalit mo ba ang pangalan ng Diyos? Dahil sa politika, okay lang na masira ang church? Ganun po ba ang pananaw ng paring ito? So, yun lang po ang kinagagalit ko kapag nasisira po yung pangalan ng Diyos. Mga nagsasabi na mga lingkod sila ng Diyos, pero hindi po nakikita sa kanilang mga salita. Katulad ng paring ito. Siguro sa mga Catholic na namumuno dyan, bigyan nyo po ito ng leksyon, itong paring ito, para makita niya ang kanyang responsibility. Sapagkat parang hindi niya po alam ang kanyang pinasok bilang pari. Na ipagpapalit niya ang pangalan ng church, ang pangalan ng Diyos sa politika lamang. Na may kanya-kanya naman tayong karapatan na pumili. At kung ang ibang mga tao ay ibang kandidato ang gusto nila, wala tayong karapatan na sila ay sabihan natin ng kung ano-anong mga salita. So tayo, tulad ko, nagbablog lang ako, binablog ko yung kandidato na gusto ko. Kung ayaw nyo sa aking pananaw, sa aking paniniwala, wala po akong magagawa dyan. So, wala tayong karapatan na laitin ng ating kapwa, lalo na ang kandidato, kung wala naman tayong patunay na demonyo talaga si BBM. Unang-una, siya ang mapagpakumbabang kandidato ngayon na tumatakbo. Bakit natin siyang sasabihan na siya ay demonyo, di ba? So, bago tayo magsalita, dapat tinitingnan muna natin kung sino talagang demonyo. Unang-una, sabi sa Biblia, ang trabaho ng demonyo ay para pumatay, magwasak, at sumira. Ganon ang trabaho ng demonyo. So ngayon, sino yung mga naninira sa politika? Sino yung mga tumatakbo dyan ng mga naninira sa politika? Ganyan po ang ugali ng demonyo. Ngayon, sino po ang demonyo? Dahil ang trabaho po ng demonyo ay paninira. Nakalagay po yan sa John 10:10. Baka hindi nyo nababasa yan. Ay kung sinabihan nyo na demonyo si BBM, sinisiraan nyo si BBM.
So, ang trabaho ng demonyo ay naninira. So, yung salita natin, yan ang huhusga sa atin. Kaya mahalaga po na ang responsibility natin bilang mga sinasabi na mga lingkod ng Diyos, dapat inaalagaan natin yan. Dapat nating ingatan ang pangalan ng church. Dapat nating ingatan ang pangalan ng Diyos. Kasi taglay-taglay natin yan. Kung ikaw ay totoong lingkod talaga ng Diyos. Pero kung tinuturing mo lang na trabaho ang iyong posisyon sa church, talagang magsasalita ka lang ng kung ano-ano. Ibig sabihin, wala po sa puso ang paglilingkod nyo. Dahil lamang sa politika, dahil lamang sa hindi iboboto ng ibang mga tao ang gusto yung kandidato, magpo-post na kayo ng ganito. So, mag-isip-isip po tayo. Kapag sinasabi po natin na tayo ay mga tagapaglingkod sa church, tayo po ang unang tinitingnan ng mga tao. Tayo po ang unang ginagaya. Alam nyo, kahit hindi natin siraan yung mga kalaban na mga gusto nating kandidato, yung mga kalaban natin, kahit hindi natin siraan yan, kung talagang mabuti yung mga kandidato na gusto natin, iboboto ng tao yan. Kung naniniwala talaga tayo na yung gusto nating kandidato ay karapat-dapat, mabait, talagang mahal ang ating bansang Pilipinas, hindi na natin kailangang manira eh. Kusa na silang iboboto ng mga tao eh. Lahat tayo ay may karapatan na magsalita. Dahil lahat po tayo ay mga Pilipino, mga mamayang Pilipino. Kahit doktor ka pa, kahit pari ka pa, kahit pastor ka pa, kahit ministro ka pa, teacher, lahat tayo ay mga Pilipino, mamayang Pilipino. Kaya may karapatan tayong makialam sa politika. Pero yung mga sinasabi natin, yung mga salita na bibitawan natin, dapat binabantayan natin sapagkat kayo po ang tinitingnan ng mga kabataan, ng mga bata. Kayo po ang gagayahin ng mga bata. Kayo po ang gagayahin ng mga umiidolo sa inyo na nangangarap na gayahin ang inyong paglilingkod sa Diyos. Ay paano pa sila mangangarap kung ganyan ang makikita nila? Kaya ulitin ko, oo, may karapatan tayong magsalita. May karapatan tayong sabihin ang ating mga opinyon about sa politika, about sa mga kandidato na gusto nating ipaboto sa mga tao. Pero tayo po ang tinuturing ng mga mabuting halimbawa ng mga tao. Dapat ingatan talaga natin yon. Dahil ang mga katulad nyo na may mga posisyon sa church, lahat ng mga leader sa church, ang buhay nyo po ay nakadisplay yan. Kitang-kita ng mga tao yan. So kailangan nating mag-ingat, kailangan nating umayos, kailangan nating maging mabuting halimbawa para madala natin ang mga tao sa Diyos. Kapag kapalpakan po ang pinapakita natin, kasamaan, paano natin maigagayad ang mga tao papunta sa Diyos? Yan po ang problema dyan na hindi nakita ng pare na nag-post about kay BBM. Tayo po ay lingkod ng Diyos. Dapat iniisip natin yung kapakanan ng Diyos, hindi yung sarili natin. Huwag natin ilagay sa alanganin ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng church. Dahil lamang sa mga pansarili nating pananaw, pinaglalaban, interes, sariling kagustuhan. Kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, iniisip mo na ang kapakanan ng Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin, mga karelax, na pag may nagkamali sa isang samahan ng church, ay idadamay na natin ang lahat. Ang pagkakamaling yon ay personal. Yun ay pinili ng isang tao, ng isang individual. So wala tayong dapat idadamay dito. Parang sa hanay ng mga kapulisan. Kapag mayroong isang masamang pulis, minsan dinadamay natin ang lahat ng pulis. Ang pagkakamali ng isang pulis ay pagkakamali lamang ng isa. Huwag natin idamay ang lahat. Ganun talaga. Kahit saang samahan, organisasyon, grupo, o mga sangay sa gobyerno, ang pagkakamali ng isang tao ay hindi pagkakamali ng lahat. Desisyon yun ng isang tao. Kaya wala tayong karapatan na idamay ang buong organisasyon o samahan. Kapag may nagkamaling pare, hindi lahat ng pare masama. Kapag may nagkamaling isang pastor, hindi lahat ng pastor masama. Kapag may nagkamaling isang Muslim, hindi lahat ng Muslim ay masama. Kapag may nagkamaling isang Kristiyano, hindi lahat ng Kristiyano ay masama. Iyon ay desisyon ng bawat tao. Sariling desisyon, wala tayong dapat idamay.